Si Andre ata ang nagsuggest ng content na to. Ikaw nagsuggest nito eh, di ba? Sabi ni Andre, i-recreate ko daw yung mga qualifiers, mga talunan. Pinaka-laki nga kasi tatlong stocks yun yung... Yung may mangga. Tsaka balsamic vinegar. Mango, with salpicang Tahe. Antay asphalt sa ikaw. Vlog talaga. Okay. Gusto nilang i-recreate ko yung mga ilan sa mga putahe na ginawa sa kusinerong bakal. Yung kusinerong bakal kasi na yan, sa totoo lang, ano yan eh, at least para sa akin ako, chill lang ako dyan, wala akong ginagawa dyan eh, nanguulo lang ako. Yung mga nagluluto dito, yun ang nasistress. Hindi naman lahat gagawin ko, mamimili lang tayo ng pinaka-interesting. Sige, pinakasarapan ka. ikwento mo ano yung mga nakasulat dyan. So episode 3, salpikaw. Mango, with salpicang Tahe. Antay asphalt sa ikaw. Ang secret ingredient ata dito was beef tenderloin ata, o kung ano mang beef na steak, o kung ano man ata. Kami magkalap ako at saka si Ian. So ang ginawa ko is yung 3 garlic salpikaw. 3 garlic Yung salpikaw. antay-asphalt salpikaw. Tama, oo. And then si Ian yung mango beef salpikaw. At natalo ka. Natalo ka. Nanalo yung mango salpikaw ni Ian. May inches ng pusa. Tingnan mo to. Okay, oh. Sorry, purikake. Wagyu yung secret, Wagyu cubes, yung secret ingredient, oo. Yung wag neneng, Wagyu cubes na ginawang tok neneng. Oo. Next episode. Oh, plating na rin yung isa. No. You shut the fuck up. Oh no! Oh no! Okay. So, ang secret ingredient dito ay pampano. Steak. May Oo. pampano. Pampano. Sibuyas. So, ngayon, namili ako. Parang sabi kasi ni Andre, i-improve ko daw, ganyan. Minsan kasi, yung mga putahe, hindi na kailangan i-improve eh. Pero sa Wagyu Tok Neneng, yun talaga i-improve natin yun. So, isa sa mga dish na lulutuin natin ngayon. So, ngayon, namili ako ng mga ilang dish. Gusto kong gayahin yung pampano. Doon sa pampano dish, isang bistek, isang tause. Tama, di ba? Naisip ko lang. Wala pa nakakaisip nito. Kahit sa Mars, wala pa nakakaisip nito. Si Elon Musk, di pa naisip. Hindi pa naiisip to ni Elon Musk. Noong nakaraan kasi, gumawa tayo nito yung papiyot. Yung nilagay natin sa nakabalot. papel. Oo, yung nakabalot sa papel. Napakaganda ng texture nun. Yung sa'yo, pinirito mo ba? Parehas kayo nagprito tapos sinarasahan nyo lang di ba? Hindi ganun yung gagawin natin. Papiyot nga natin. Tapos, yung flavor ng bistek at flavor ng tause, pero iniisip ko yan nung una. Ganun ba ang gagawin ko? Meron ba talagang sense papayot? O baka pwedeng lutuin na lang natin sa kaldero with the same idea? Ikukulog mo lang siya at ang sarili nilang mga katas ang magluluto sa kanila. Oo, tatakpan lang. Kasi feeling ko, mas approachable yun eh. Mas kayang-kayang gawin sa bahay yun kapag... Kasi aminin natin, ang normal na bahay hindi naman gagamit ng parchment paper yan madalas unless nagbe-bake. Pero siguro gano'n na lang, no? Apply natin yung konsepto ng papiyot, pero walang papiyot. Ha? Gano'n na lang, ha? Walang papiyot dito. Sige, gawin na natin to, pare. Okay, sige, makapag-isip ka na ng 30 minutes. Parang... Nakapag-isip na po ako. Okay. Doon sa papiyot, walang kahit anong gisa-gisa doon eh, di ba? Nilagay lang natin yun doon, tapos yung hinayaan na natin yung mga steam yung mga tubig na ingredients ang bumaba, tapos yun yung magkakata sa kanya. Ganon din yung gagawin natin dito. Kung gusto niyo itong gawin na papiyot style, wala namang problema. Pero gusto ko lang ipakita na technically yung style na yon ay pwede nating gawin kahit wala kayong parchment paper. Isa sa essential na ingredients doon sa bistek ay yung sibuyas. Kaya natin to ng mabilis. Usually rings, di ba? Pero eto hindi rings yung gagawin ko dito. Kasi kapag ginawa mong rings, bistek na agad yan. Mawawala yung elemento ng tause. Ang idea ko dito, manipis lang siya. Dito hihiga yung pampano natin. So yung singaw ng sibuyas, ang kakata sa baba at ang magi-steam sa pampano natin. And hopefully, yung bango ng sibuyas, kasi tatamis yan kapag yung pinag-sweat mo lang siya.
Hopefully yon ay mag-translate doon sa ating pampano. Yan yung ating imbis na bed of process, bed of onions. Tapos, ang ating pampano, si Alvin ay pampanot. Iwaan lang natin. Kasi hindi naman katulad doon ang niluluto mo. Gusto mo bang banigin din natin to? Oo! Sige, sige. Rating ngayon nanalo. Tama. Pahiga natin dyan. Isa ba, dalawa? Hindi, ulam ko na lang yan. Tapos, tause, ito nga yung toyo component natin. Hindi ko talaga alam kung okay itong bagay na to. Pero kasi kahit ano naman lagyan mo ng kalamansi na maalat-alat, masarap naman di ba? Kaya natin dayan. Hop, okay na yan. Kasi maalat to. Etong dish na to ay hindi na to masyadong maganda. Wala na tong arte-arte. Tapos konting kalamansi lang muna kasi tulad ng kapag nagluluto ng bistek, mas maganda, at least para sa akin mas maganda maglagay ng kalamansi sa dulo para hindi pa kumukupas yung asim niya. Lagay natin yung tause dyan. Pag eto gumana, ang magiging implikasyon sa akin ito sa pagluluto ko, pwede ko nang ipalit ang sabaw ng tause sa toyo sa mga iba-ibang putahe. O ngayon, ano mangyayari dyan? Magkakaroon ka ng adobong tause ngayon, wala nang toyo. Yung tause mismo gagamitin mo, di ba? Yung mga gantong bagay, hindi natin malalaman yan kapag hindi natin tinatry, di ba? Essentially, kung gagawin nyo ito ng unpapilot style, babalot nyo lang lahat sa papel yan, galingan nyo na lang kasi may liquid tayong nilagay dyan, baka tumapon-tapon. Pero, essentially yan na yan, lalagay lang natin sa mahinang apoy. Iyan, parang bench press ni Alvin. Salang lang natin to, dahan-dahan, wag mamadaliin. Kailangan hindi siya matuyo. Kailangan yung steam ng sibuyas, ayun na, nagsisimula ng mag-steam mo. Yung tubig mula sa sibuyas ang mag-i-steam, kakatas ngayon yung tubig ng pampano, mag-i-steam uli. At dapat hindi siya matuyuan. Kapag yan, natuyuan, mali ako. Diba? So, hintayin natin maluto yan. Ngayon, mag-a-approve muna ako ng ating mga short form. Naisip ko lang, para sobrang simple nitong dish na to, pero, di ba, hindi naman dapat komplikado ang putahe para maging masarap. And sabi nga ni Erin Niman, ang pampano, kahit anong gawin mo dyan, napakasarap niyan. Napatunayan natin gumana mula dun sa last episode, episode before, and pinagsama lang natin yung dalawa, and malamang, masarap din to. Paano natin malalaman yan? Yun. Tikman ko lang yung sabaw, Parang okay na ako dito. Parang okay ako dyan. Sige, i-plate na natin to. Yan natin yung sibuyas dyan. Yan natin sa ilalim. Kalat natin ng konti para nakalawit ng konti. Minsan okay nakalawit Kurin natin yung ating pampano. Yan natin dyan. Tapos, ginagawa sa mga Chinese restaurants, yung binubuhusan parang mantika sa huli yan Mainit na mantika. Gawin din natin yon. Pero imbes, ang gagamitin natin ay garlic oil. Oo, may garlic oil kami kasi may confit garlic kami dito para sa susunod na shoot. Hindi ko alam kung bakit ba ito ginagawa. Like, may napiprito bang something? Di ko alam. Inisip ko pa nga rin, lagyan ng luya to Pero baka lumayo na tayo masyado dun sa konsepta nung dalawa Tsaka ayaw ni Alvin Mainit na. Buhos natin yan sa isda. Garlic chips. Eto, leeks lang to. Hindi po leeks papaya, nakakaputi po yun. Tawa! Hindi ka tumawa! At eto na, ang ating, ano tawag dyan? Binistik sa tause na pampano. No? Pwede yun. Mukha namang napakasarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Let's go. Drifting off in that. Drifting off in that. Yeah. You and I invited. Luto naman siya. Sabi ni Alvin, luto na agad. Ang bilis naman. Manipis na kasi yung pampano Tsaka hindi naman siya frozen. For some reason, amoy siyang mega mackerel. May amoy siyang ganun. Ay! Nung nalagyan ng mantika. Hindi, kasi di ba yung kinakain ko na mega, yung sa mega sardines, yung may tause, yun yung paborito kong variant nun Baka siguro, hindi yun ata yung fried na may tause. Masarap yun. Pero tikman natin kung ito ba ay masarap. The perfect bite. Champion. Hindi siya lasang bistek, pero hindi rin siya lasang tause. Taustek. Siguro pwede nating tawag itong bitaw. Ay, pwede! Ang ganda ng pangalan! Lupit na na. Ang ganda ng bitaw! May bitaw. Parang hindi pa ako nakakain ever ng kahit anong putahe na meron tause at asim. Malayo ang lasa niya sa toyo, kaya hindi siya lasang bistek. Pero at the same time, dahil hindi nga tayo naglalagay ng acid sa tause, hindi rin siya lasang tause. Ang hirap ipaliwanag na, alika dito, hindi ka mahilig sa tause. Oo nga. Di ba?
Di ba? Masarap siya. In a way na parang, bago to ah. Bago tong panlasa na to ah. Marami kasi tayong mga ingredients na hindi natin naiisip pagsamahin. Sobrang dali nito, pero ang taas ng effort to sarap ratio. Di ba lagi natin pinag-uusapan sa komplikado episode yun? Yung effort niya andito, yung sarap niya andito. Di ba? Pero mas masarap yun andito. Feeling ko kung ito ay yung papiyot nyo pa, nagyayabang ka na lang. Kasi nakuha rin natin yung yung same result sa kawali, wala ka ng wastage, mas madali pa kasi walang tiklop-tiklop. Gagi, kapag ikaw maglalagay ng liquid doon sa papiyot, medyo challenging yun kasi papel pa rin yun. Oo. Tapos meron mga matatalim na edges yung pampano, baka tumagas-tagas pa, di ba? Pero legit pare, try nyo to, masarap siya. So ngayon doon tayo sa ating pangalawang dish. Beef salpikaw, yung pinaglabanan ni Ian at ikaw. Gumawa tayo nung nakaraan na 4 na garlic naman ng fried rice. Ang pinagkaiba lang ata nung atin, walang black garlic yung sa'yo. Oo. Pero same idea nung ginawa ni Alvin sa salpikaw sa fried rice. Kaso, ang nangyari sa salpikaw ni Alvin nun, lasang salpikaw lang. Walang nagbago, di ba? So, yung kay Ian, nilagyan niya ng mangga. Eh, yung salpikaw maalat yan. Tapos may konti asin, biglang may mangga. Di ba? Siyempre, kukunin ko yung idea ni Ian dito na may mangga kasi yun yung nagpapanalo talaga sa kanya. Natalo ka nga, sir eh. So ngayon, ito yung baka natin. Etong beef na ginagamit natin, ito yung pinakamurang steak quality. Ang ginamit nyo ata nun was tenderloin. Mas malambot yon. Ito mas matigas ng konti, pero ang tenderloin kasi, medyo mas less beefy yung lasa niya. Kailangan natin nagpahanap ako ng whole na mushrooms. Wala, so slice na lang na button mushrooms. Meron tayong mangga dito, tsaka bawang. Ngayon, ang gusto ko sanang gawin dito, gagawin natin siyang normal na salpikaw, pero meron tayong mango salpikaw sauce na i-drizzle sa kanya na gano'n. Medyo gano'n yung gusto kong gawin, pero liquid form at hindi lang lasang mangga. So subukan muna natin gumawa ng salpikaw sauce na may mangga. Meron tayong blender dito. Tayo isa lang. Lalagyan natin ng confit garlic. Oo. Lalagyan natin ng garlic oil. Ay, grabe. Hop! Worcestershire sauce. Tapos, Knorr. Liquid seasoning. Tapos, ito na dampot ko ay chili. Parang masarap-sarap yun, no? Alam mo, gusto ko dito, karamihan ng maanghang, hindi maanghang eh. Like, may konti lang. Ito may anghang talaga, pre. There is a bite. Yan. Paminta. Tapos, blender natin to. Tingnan natin kung mag-emulsify, ha? Kung magiging malapot na sauce siya. Parang wala na. Wala na, no? Nag-emulsify siya. Diba? Malapot-lapot siya ng konti. Tinitikman ko to ngayon, hindi siya lasang salpikaw. Ang iniisip ko ngayon, kapag nabuo ba yung salpikaw, babagay ba to? Eh, sige na. Ha? Alam mo kung bakit salpikaw ang tawag sa salpikaw? Bakit? Ano ginagamit sa salpikaw? Baka. Ano sa English ang baka? Cow. Saan na yung KLS? Ito nga, alam ko. Garlic oil, galing sa ating garlic confit. Kaya na baka. Timplahan agad na. Sir, ibang channel yun, sir. Tanay. Pero tropa natin yan. Nor liquid seasoning, Worcestershire sauce. Tapos dito pa lang ako magsisimula maglagay ng bawang. Kasi gusto ko yung unang init ng wok natin, sa baka lahat mapupunta. Tayo ng bawang. Marami. Ngayon, mamantika siya, mainit yung mantika, tapos masusunog yung bawang para matigil yung cooking process at buwaba yung temp, tsaka natin ilalagay yung ating mushroom. Ito ngayon ay basic na salpikaw lang. Sobrang basic lang nito. Patayin natin yung apoy, yan ang paminta, plating. Yung sauce natin, Grabe. ganyan natin yung ating salty cow. Grabe. Parang kare-kare. Ano ba yan ang hirap sa ganito sistema eh. Pinipilit mo maging magaling, hinihila ka ng mundo pabalik eh. Lalagay natin yung ating confit garlic Ayun dyan. o, ay grabe talaga. Favorite ni Andre yan. Hindi pa tayo tapos yan. Ay, grabe. There's more? Wow. Garlic chips, pare. Pinagsama yung atin. Oo nga, ano Grabe. tayo? Grabe ka. At eto na pare, ang sarili kong version ng mango salpikaw. Na mukha naman talaga napakasarap pero natin malalaman kung masarap yan. Tingnan natin yung gano'n sa Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Drifting off in that, drifting off in that, drifting off in that. Yeah, yeah.
You were not So dito, nakalubog sa mantika at sarsa yung ating mangga. Pero dito sa harap kitang-kita. So kuha tayo niyan. Bigyan natin ng confit garlic. Kuha tayo ng baka. Yan pare. Ang the perfect bite. Hindi maganda yung beef namin. Medyo may katigasan siya ng konti. There is quite a hardness. Pero lasa-wise, masarap siya. Pero, amin ako. Amin ako. Sabi na nga po. 20 years na, Bin. 20 years na. Mas masarap pa rin yung ginawa ni Ian. Grabe naman yan. Bakit mas masarap yung kay Ian? Kasi hindi nabago yung lasa nung mangga. Parang na lang siyang salpikaw na may something. May konting kakaiba. Konti lang, pero hindi niya masyado na-elevate yung salpikaw na parang, okay. Medyo para tong project na second year culinary school student. Culinary student. Parang ganon. Kakapilit mag-integrate ng kung ano mang bagay. Naging decent lang siya. Wala siyang inilabas na bago, di ba? Alika dito, Andre. Not saying na hindi siya masarap, ha. Kasi, paano ba naman hindi sasarap yan? Baka, nor liquid seasoning, Worcestershire sauce, bawang, di ba? Nalaglag yung bawang. O, chaser. Ano masasabi mo? Tigas yung karne. Matigas yung karne. Matigas yung Masarap karne. yung sauce niya. Masarap. Masarap nga yung sauce niya. Hindi matigas yung karne. Tsaka di mo na sa akin yung mangga. Yun, di ba? Yung kay Ian nga kasi chunks siya. So pagkakagat mo, talagang tapos medyo nainitan pa. Dahil medyo nainitan siya, mas mabilis siyang kumakalat sa bibig, mas mushy siya. So, kapag katapos balutin ng alat yung bibig mo ng asid, biglang babalot naman yung tamis ng mangga. Para kang may palate cleanser doon na mismo sa loob ng dish. Yun mismo siya. What I suggest is kung gusto niyo gumawa ng beef salpikaw na merong mangga, gawin niyo yung kay Ian. Mas mas less steps pa. 'Di ba? Kasi literal na wala nang blender. Menos hugasin pa. Nayabang ka lang. Okay naman siya. Okay naman siya. Pero, di ba tulad nga nung sinabi natin na gusto natin magkaroon ng lasa? Wala na nga yung mangga. Yun nga eh. Kasi yun nga yung sinabi ko na gusto kong magkaroon ng lasa ng salpikaw. Yung mangga, na kung tutusin, hindi naman pala dapat. Kasi bakit ko palalagyan ng lasa sa salpikaw? Huwag kayo iiyak. Yung mangga, andito na yung salpikaw. Mali Alam ko ko yun. na. Kung gusto nyong gawin yung mango integrated na salpikaw, yung kay Ian na lang. Ito, sakto lang. Needs a bit of work. Tayo sa last dish natin pa. Wag neneng ang lulutuin natin ngayon. Mula sa dish ni Alvin na Wagyu, tok neneng. Ano yung kalaban mo doon? Orange. Actually, di naman masarap yung kay Ian din. Ang pangit lang talaga nung kay Alvin, kaya lang natalo si Alvin. So, si Ian yung pinakamasarap sa lahat na hindi masarap. Parang ganon. No? Kasi ito linawin ko lang. Yung niluto ni Alvin, literal na Wagyu, nilagyan ng harina, butter, pinirito, tapos, yung suka, hindi iniportan. Sukala talaga. Ang tok neneng, pag kinain mo yan, nang walang effort yung suka, hindi rin masarap. Kahit Wagyu yan, pag hindi masarap yung sausawan, wala, pare. Ngayon, yun yung gagawin natin. Susubukan nating ayusin yung wag neneng mo. Oo. So, magsisimula tayo sa butter. Tubig, lalagyan natin ng APF, hindi. AFP! Yan, hindi rin BFP, magkaiba po yun, ha? Oo. Walang suka to, so hanapin lang natin yung tamang lapot. Alam mo, pag tinitingnan ko yung mga masasarap na kwek-kwek o tok neneng na nakakain ko, isa sa pinakamagagandang qualities nun ay yung balat ay hindi nahuhubad mula doon sa itlog, tapos medyo makapal siya na mahangin. 'Di ba? Kasi kapag mahangin yan, humihigop na maraming sauce yan. Kasi aminin natin, hindi naman talaga, yun actually yung purpose ng pagkakaroon ng balat ng tok neneng kasi kapag yung itlog, sinausaw mo sa suka, duduras na lahat ng suka dyan. 'Di ba? Para kumapit yung sauce. Yun siguro talaga yun. Meron akong nakain na tok neneng sa may bandang Quezon Avenue dati. Apparently, franchise pala yung lintik na yun. Sa bawat kanto, ito bagong kwek-kwekan. Tikman ko nga. Parehas sa parehas. Pati yung lalagyan, may chili sauce sila eh. Lalagyan na chili sauce parehas din. Sabi ko, kasama mo ba yung nagluluto doon sa sa gantong street? Sabi niya, isang kumpanya lang kami. May kumpanya. Parang ganito siya. Yeah. Parang ganyan siya. Ngayon, ang pampaalsa doon, baking powder na medyo marami-rami. Actually, ngayon ko lang naisip, no? Pwede pala to. Kasi pinapasosyal nga natin eh. Beer butter. Technically, pwede yun. Yung ko lang naisip sayang. Tapos, nasa na yun? Yung food color natin, Midi. Eto. Alam ko na to. Ito yung Mr. Brown. Pero orange. Oo. Pero tama ka nga, no? Parang mas malapot pa dapat. Pero mag-testing muna tayo ng isa. 'Di ba? So ngayon, painitin lang natin yung mantika natin. Tapos, mag-testing tayo.
May umutot pa. Ano yun? Medyo mainit-init na yung mantika natin. Ngayon, hindi naman pwede na yung Wagyu cubes natin, diretso natin sasawsaw. Ginawa mo ba ito? Hinarinahan mo ba yung Wagyu cubes mo? Hindi. Kasi dudulas tayo, lalo yung sa'yo, pinirito mo na, mamantika na, baka dumulas lang. So eto, meron tayong normal na harina dito, lalagyan natin ng Nor chicken powder para lang din may timpla. Gawin natin. Okay na yan. Kuha tayo ng isang piraso. Wagyu cube. Lagyan natin dyan. Balutin natin ng harina. Tusukin natin. Lublub natin dito. Lagyan natin. Ay, actually, oo. Gumana, sir. Parang gumana siya, fluffy siya, lumutang siya. 'Di ba? Ngayon, may isa pang pwedeng mangyari dyan na hindi maganda. Baka mamaya, hinahabol natin yung crispiness, umurong na yung wagyu sa loob. Kasi mamantika yung wagyu, di ba? Matabayan, di ba? Ganito sana yung idea mo. Kaso maputla yun sa amin. Hindi sa manipis siguro, hindi mo kamo nilagyan ng baking powder, kaya hindi siya umalsa. Siguro, no? Siguro. Actually, ganda ng itsura niya. Okay to. Tikman ko lang yung balot lang, ah. Nagulat. Lasang kwek-kwek, ah. Hindi, oo nga. Pero lasang kwek-kwek. Next week ko kasi lasang pek. So ngayon, pwede na tayong magprito. Isa sa mga pinakamasarap na kwek-kwekan na nakain ko, ang ginagawa rin nila, yung social to eh. Yung nakalagay sa estanting salamin yung kwek-kwek. Pero nakabike pa rin to, ah. Nakabike pa rin to. Pag order ka ng kwek-kwek sa kanila, double fry. So mas malutong siya. Maganda yung experience na yun kasi hindi sobrang init ng itlog na mapapaso ka, pero ang lutong nung labas. Diba? So ngayon, magpiprito na ako, tsaka natin gagawin yung mga ibang components such as yung ating sausawan at yung, sorry sabi mo sa akin, may pipino ba ako? Sorry salad kasi yung gagawin ko. Ibahin mo ako. So, magprito na tayo neto, pare. Tingnan natin kung kaya natin magprito ng marami. Kasi pre, ang paggawa ng kwek-kwek, skill yan. Hindi yan parang maisipan mo lang na gagawin mo, tapos kaya mo na. Hindi. Okay naman ba? Pasado na ba sa Kwek-Kwek University? Ito yung sinasabi ko, ito yung sinasabi kong kwek-kwek na walang butas. Ayan, Di ba? Ayan, wala. Ngayon, ito yung kwek-kwek na may butas. Ayan, kwek-kwek na may butas. O, sige. Magluluto muna ako nito. Tatry kong gumawa ng kwek-kwek na walang butas. Medyo natutunan ko ng gumawa ng kwek-kwek na walang butas. Ayan, tinan nyo. Meron siya konti-konti lang, pero hindi katulad nung kanina, bukang-buka talaga. Conceptually, napakaganda ng concept ni Alvin. Wag neneng, nakakatawa ang pangalan at mukha naman siyang gagana. Pero yung execution, medyo nabitin tayo. Ngayon, meron akong hindsight Nakita ko na yung maling ginawa ni Alvin. So kaya ko nang gawin ng tama ngayon to. Ang tanong ba, kapag eto ba ginawa ko ng tama, masarap ba? Baka mamaya kasi yung concept itself, yung dish itself, kahit anong ano mo, baka hindi siya okay. Malalaman natin yan. Sa pagbabalik. Babalik Hindi, na. ngayon, TV Patrol! gagawin ko na yung salad ko. Oo. Pipino na hindi gamit. Sa mga kwek-kwekan sa labas, hindi tinatanggal yan. Pero kasi magtutubig yung gagawin nating salad. Hiwaan natin siya ng cubes. Napala kung gusto nyo ng matinding kutsilyo, National Blade Works, pare. Yun yung gamit namin talaga dito. Diba? Ano pa yung isang kasama nito, Bill? May sibuyas pa, sir. Sibuyas? Oo, pre. Meron. Buyas yung pink. Hiwain lang din natin na halos kasi laki nung mga pipino natin. Si Alvin yung tipo magrereklamo sa mga bagay na hindi niya naman kakainin. Tama. Bakit ba? Pag bumasa kwek-kwekan to, may pipino kayo. Bakit Wala ba? sana. Ay! Ayoko dyan! Walang pipino. Kakain ka ba, sir? Pero din makakain ng pipino yan. Kalamansi yung acid component natin dito. Ito hindi masyadong maasim to kasi may suka pa tayo dito di ba? Tapos, meron tayong spring onions dito na nakita ko lang. National din yan. National din yan. Di ba? National Blade Works din yan. Aceite de oliva. Asin. Aceite de oliva. Si Asitaw lang. Asitaw ba yun, sir? Sir. Gawa naman tayo ng sauce. Dalawa ang sauce ng tokneneng. Meron isang sweet, meron isang suka. Gawa muna tayo nung ating matamis na sauce. Iyan, anong ginawa mo dun sa mo? Wagyu mo? Yung may orange. Tapos merong orange zest. Eto ba? Ay! Grabe, ang galing! Gagawa kasi tayo ng orange sweet and sour sauce. Uy! Ngayon, sa natin yan. Tapos, lagyan natin ng banana ketchup para lang sa kulay. Sukal. Tinignan ko lang kung sukal. Nalilito na rin ako Suka. Yan. Starch, papalamutin lang natin to. Parang kaya na isang buo yan. Grabe talaga. Okay na. May halo pa ata. Hindi, okay na sir. Last, yung tayo sa suka natin. Ano ang laman ng suka
kwek-kwekan, di ba? Sibuyas yan. No? Yung iba kasi, yung iba may pipino, tama yung sinabi ni Andre, pero yung mga naglalagay ng pipino doon, hindi na usually sila nag-o-offer ng on the side. Blender, lagyan ng sibuyas, lagyan ng bawang, lagyan ng suka, asin. Ngayon, dati, no, magigitimpla ako ng suka, puro suka lang na may timpla, pero natutunan ko na ang mga pinakamasarap na suka sa kalye ay may tubig. Yung hindi siya sobrang Nahihigop. tapang, inahihigop, inaiinom siya. Oo. So, gilingin muna natin ito. Yan. Ngayon, sabi ko, lalagyan natin ng tubig. Pero imbis na tubig ang ilalagay natin, Ay! orange juice. Grabe. Pwede naman yung nakapiga, pero Grabe, oh. mas matamis na kasi to, di ba? Pero pwede pa rin naman yung nakapiga, tapos lagyan natin ng asukal. Grabe, oh. Talaga next level na to. Oh. Parang mas masarap to kung may Nor chicken powder. Sir! Protein shake, sir. Nagrarason ka na lang, sir, eh. Sige, double fry na natin to, tapos plating na tayo. Isa sa ayo kung nangyayari sa kwek-kwek, yung mamantika yung stick. Ayoko nun. Kasama pirito yung stick. Hindi ko gusto yung bagay na yun. Pero okay na sa akin yung kinakamay. Pirituhin lang natin ng konti yan. Habang piniprito natin yan, yung plato natin, yan natin yung ating salad dyan. Ito yung typical na kinukuhan dami ng sibuyas at pipino ng mga umu-order ng tatlong kwek-kwek. Yan, lima, I love you, bebo ko. You. Sabado. Ganyan lang. Yung isa, yung matamis. Yung isa, yung ating orange suka. Tapos, para lang may konting arte, fried onions. Kasi sibuyas na rin naman eh, di ba? Tapos kunyari, para hindi mukhang important. Naikaisan lang. Oo. Say when? At eto na, ang ating huwag neneng. Na mukha naman talagang napakasarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Let's go, 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 let's go. Drifting off in that, drifting off in that, drifting off in that. Yeah, yeah. You were not in. Sir, 2.5. Wag yun yan, sir. O, tikman na natin to. Dito muna tayo sa Svit. Yan, pare. Ang the perfect bite. Salad. Next, yung suka naman. Kasi yung iba pinaghahalo. Kaso mga barbaro lang gumagawa nun. And para in the second perfect bite. Ito may sir. Pork 3. Boom. Chaser, ay hindi ka pala nagsasalad. Oy, grabe kumain nga. Boom, luluwa. Ano iyong Oh, umisa pa! Bakit umisa? Ang daya na na. Oh, sir! Ano masasabi mo, Alvin? Ano, Bin? Ano masasabi mo? Sarap, di ba? Eto kahit wagyu, pag to kinain mo, sakto lang siya. Parang wagyu na may balot, ganyan. Pero dahil nilagyan natin ng sausawan, gagi okay siya, pre. Okay siya. Wala naman sigurong problema na yung mahal na ingredient, ibibigyan natin ng street food treatment. Walang problema doon. Hindi porket mamahal ito, ay hindi pwedeng, hindi naman natin pinamure. Actually, hindi natin binaba yung wagyu. Tinaas natin yung kwek-kwek. Di ba? Ipinantay. Subo mo ng buo. Bugum. Eagle lifter. Ano? Masarap siya. Actually, tsamba rin tayo dun sa ano? Tsamba rin tayo dun sa coating. Sa balot, sir. Ano to? Surprisingly, okay to. Hindi ko sinasabing gawin nyo tong bagay na to, pero kung nagkataon lang na kayo ay merong Wagyu cubes dyan sa freezer may nyo. tira-tira ka. May tira-tira ka. Di ba? Pwede naman. Sir, susubo ako. Ay, yan yung tinuturo ko kanina. Yan ba yun? Yan yun. Alam Kasi ko yan, nakita sir. ko. Yan ang comment of the day. Sabi yung comment niya. Kumakain ako eh. Ang comment na po ito ay si at Dudes Quinay. Ang sabi niya po, ang laki na ng pinagbago ng katawan ni Ninong. Ito'y galing pala doon kay Ate Ayan. Yung sa luto ni Ate Ayan. Ang laki na ng pinagbago ng katawan ni Ninong. Sa mga napanood ko noong 2020, medyo malusog. Ngayon, pangbuhat na nakatawan. Keep on cooking and making your body healthier through exercise like lifting. Maraming salamat. Maraming salamat talaga. Kasi sa totoo lang, kanina lang, no? As of kanina lang, nag-post ako nito. Pinost ko to kanina. Nag-post ako ng progress report. Papakita ko dito
Grabe, parang Grabe yung sa taas, no? Hindi, pero yun nga, na-distract ako eh. Nagsimula ako, sa gitna ng November. Pero, nung taon din na yun, 2025, nung taon na yun, nagsimula ako, nagdalawang buwan lang talaga, bumili ako ng gamit. Tapos, nagdalawang buwan lang ako, medyo nadurog ako nung coach ko eh. Yun yung New Year's resolution ko. Yun yung coach ko dati, nadurog ako. Medyo high intensity yung pinapagawa niya. Nagkataon lang na hindi match sa katawan ko. Nandun yung nakakatulog ako ng 2 oras after magbuhat. Hindi talaga siya okay. So, kapag parating siya, magawa na ako ng mga excuse, boss, bukas na lang, o kaya boss, iba. Ano yun, hindi ganun eh. Ngayon, kapag nagbubuhat ako, nilook forward ko eh. Ang isang nagpaano sa akin dyan is, una sa lahat, bumili ako ng mas maayos na gamit sa darak.co. Napakaganda ng mga gamit ko ngayon. Ang totoo niyan, nung ginawa ko siya for a few months, sabi ko, ang ganda ng benefit sa katawan ko. Ang laking... Hindi naman pala siya ganun kahirap, sa totoo lang, kapag naipasok mo na sa sistema mo. So gusto kong ikalat ngayon dito sa mga tao dito yung benepisyo. So nagtayo rin kami ng gym dyan sa baba. Ano buhat mo mamaya? Push. Ikaw? Legs ka mamaya. Ikaw? tapos na kanina po. Tapos ka na kanina umaga. Ikaw? Yan. So nagbubuhat kami lahat. Bubuhat din talaga sila dito and may paparating pa kaming gamit. Uy! Kasi nag-aagawan eh. Na nagkakapila-pila na sa sa Gaya na rack nga eh. magsuntukan eh, para lang sinamaon eh. Ang ko lang din talaga dito, kung ako nagawa ko, sobrang busy kong tao. Tama. Sobrang dami kong ginagawa talaga. Family man. Meron akong 2 anak, magtatatlo pa kasi buntis yung asawa ko. I love you, Dad! Ikaw po, dami talagang ginagawa. Hindi rin biro yung ginagawa ko. So, kung ako naisingit ko, malamang kayo, kaya nyo rin maisingit, hindi nyo kailangan magtayo ng gym sa bahay. Oo, pwede naman mag-gym sa labas. Oo, hindi nyo rin kailangan maghanap ng magandang gym sa malayo kung ano yung pinakamalapit. Actually, no, pwede nga kayong bumili ng gamit lang sa bahay, kahit anong gamit yan. Basta may movement ka, tapos gamitin mo, bumili ka ng dumbbells, o pwede na yan. Kung gusto mo, mag-kettlebells ka lang. 'Di ba? Na-realize ko to after kung magkaroon ng maganda setup na gym. Ang pala talaga is yung ikaw, like kailangan hindi ikaw. Yung ikaw mismo gusto mo ba? Gusto mo bang kumilos? Gusto mo bang may magbago sa buhay mo? Kung tutusin kapag tinignan niyo, kung mataba pa rin naman talaga ako. Akala ko talaga si Alvin susuko yan sa pag-gym. Pero gumawa ako ng paraan para hindi sila tumigil. Ang sa Ninong Rai Video Production, sagot ang supplements nila. Uy! Diba? Maraming salamat sa Win. Oo. May equipment. Biruin mo, pati creatine, tsaka keratin din, sagot na rin. Tsaka higit sa lahat, meron pa bahay. Wala. Hindi, pero eto sa akin lang, kung ako nagawa ko, sobrang taba ko, ako yung pinakahuling tao na i-expect mong gumawa nitong bagay na to, pero nagawa ko. Tingin ko kaya mo rin gawin. Kung saan ko hinugot yung energy, motivation, walang motivation. Walang motivation. Gusto ko lang talagang gawin to. Dumating na sa punto na gusto ko na siyang gawin. Na nagpapaikot-ikot na ako ng mga kung ano-anong shit sa schedule ko para magawa ko tong bagay na to. 4 times a week kong ginagawa to. Tapos kapag may labas kami ng 3 times, paano ko ngayon isising ito? Gumagawa ngayon ako ng magic sa schedule. May mga bagay na nasakripisyo. Nabuwasan ng konti oras ko sa pamilya. Nabuwasan ng konti oras ko sa trabaho. Pero still, kaya kong gampanan yung mga responsibilidad ko sa buhay. And ako, tingin ko, kaya nyo, hindi nyo kaya na mag 4 times a week, 3 times a week, di ba? Ako, sa totoo lang, ginagawa ko to, hindi na dahil kailangan ko. Ginagawa ko to dahil gusto ko na siya. Pero yun lang mga inaanak, sana nag-enjoy kayo dito sa... Sir, ano sa masasabi mo sa dish? Ay! Masarap siya. Medyo kakaiba. Iinitin ko na itong mantika kasi may mga nag-aabang na dito. Ito, oh. Tamo! Sobrang gym dami na. bros. Ang dami na bago ng gym. Tingnan mo, eto na si George ngayon. Si Macho yan. Tropa namin na pinag-gym din namin dito. Di ba? May bayad yan eh. In kind. Si Batch. Pero iinitin ko na to kasi manginginain na sila eh. Di ba? Masarap yung dish. Pasok siya. Siya ba ang greatest expression ng Wagyu? Hindi. Definitely hindi. Ito, ayun na lang. Ito ba ang greatest expression ng Tok Neneng? Hindi ko masabi. Hindi ko rin talaga masabi. Kasi sabi nga nila kanina, pagkagat ko, hinahanap ko yung itlog. Hindi ko alam kung gagana to sa normal na steak kasi baka masyado matigas. Ito kasi mga Wagyu cubes na to, yung Saikoro beef cubes na yan, parang hindi naman yan talagang karne na hiniwa diretso. Reconstructed tong bagay na to. So medyo hiwa-hiwalay siya ng konti. No? Pero yun nga, try nyo to and
Siguro sa lahat ng ginawa nating dish ngayon, Pinanagustuhan mo? pinaka nagustuhan ko ito, yung wag neneng. Ano ba yung pinakauna kong ginawa? Yung bistek tsaka tausi. Ay, hindi, pampano ako. Pero yun nga mga inaanak, maraming salamat sa panonood. And dahil nandito ako na rin, maganda mag-check out ka na ng Ninong Rai merch. Meron tayo dito. Etong puti na marami nag-request at etong Ninong Rai Bakal Club, mataba pero malakas. Regalo dito sa mga jowa mong mataba pero malakas, di ba? At syempre, nandito ka na rin, Glenn, mag-order ka na ng... Mylene, Pancit Malabon. Hindi, cut mo yun. Cut yung treats, pare. Para hindi ka lang gwapo. Babango ka pa. I love you mga inaanak.